Magandang umaga po. Welcome po sa ating prayer covenant ngayong umaga. So, ayan po, sige po, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa panibagong araw na ito na makakapakinig kami, Panginoon, ng isang mensahe uli, Panginoon, na manggagaling sa iyo. Mga aral na dapat namin marinig at matutunan gawin, Panginoon. Lord, samahan mo kami sa umagang ito sa pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang ating pong scripture ngayong umaga ay matatagpuan sa Mika, Kabanata 6, mga talatang 8. At samahan niyo po ako basahin ito sa Magandang Balita Biblia. Itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. So, itong verse po na ito ay nagbibigay kasagutan sa kung ano po ba yung hinihiling ng Panginoon na gawin natin o ano po ba yung nais niya na sundin natin. So, kung babasahin po natin yung mga unang talata bago po yung verse 8, sinabi niya po dyan na hindi niya kailangan ng mga magagandang handog o mga magagarbong handog na pwede nating idala sa Kanya o ibigay sa Kanya. Kundi ang nais niya po ay maging makatarungan tayo sa lahat ng bagay, mahalin natin ang ating kapwa at magpakumbaba po tayong sumunod sa Kanya. Ang hangad po ng ating Panginoon sa atin ay mahubog tayo bilang isang mabuting tao na may mabuting kalooban. Isa-isayin lang po natin yung binasa nating verse. At yung mga bagay na hinihingi po ng ating Panginoon na gawin natin. So, ang unang po ay gumawa ng makatarungan. Ang gumawa ng makatarungan ay nangangahulugang piliin po natin ang tama, ang patas, at tapat sa lahat ng aspeto ng ating buhay, ng buhay. Sa atin, maging sa ating pong tahanan man po yan, sa ating trabaho, sa ating lipunan, sa ating kapwa. Maging patas lang po tayo at maging tapat. Nire-remind po tayo dito na manindigan tayo para sa katotohanan at igalang natin ang ating kapwa kahit may mga kapalit po itong sakripisyo. So, pangalawa po, mahalin natin ang ating kapwa. Isa po yan sa mahalagang utos ng ating Panginoon. Alam po natin yan. Love our neighbor. So, ang ibigin po ang ating kapwa ay higit pa sa simpleng kabutihan. Sobra po yung mabibigay natin kapag minahal po natin ang ating kapwa. Ito ay, yung pagmamahal po ay isang saloobin sa ating puso na masaya dapat nating ginagawa. Paano natin mapapakita yung pagmamahal sa ating kapwa? Isa po sa mga halimbawa ay mahalin natin sila nang hindi natin sila kailangang husgahan. Kung ano man po sila bilang isang tao at kung ano man po yung mga bagay na nagawa nila. Tulungan po natin sila kapag sila ay nangangailangan. Ipakita po natin yung care natin sa kanila. Or sometimes pwede nating i-share or mag-share tayo ng blessings na meron tayo sa kanila. At gawin po nating mapagpatawad yung ating mga puso. Kapag sila ay nakakagawa ng di maganda o nasaktan po nila tayo. Ang pagmamahal po sa ating kapwa ay yun nga po, minsan kailangan nating mag-sacrifice. Kahit na nagagawan po tayo ng mali,
utos pa rin po ng Panginoon sa atin ay magmahalan tayo bilang mga tao. So, kailangan na ipapakita natin yung pagmamahal natin sa kanila kapag tayo po ay marunong magpatawad. Sa pamagitan po ng mga yan, ng mga halimbawa na yan, ipapakita po natin ang pagmamahal natin sa ating kapwa. Gaya po ng patuloy na ipinapakita ng Diyos sa atin, sa ating mga buhay. Patuloy niyang pinaparamdam yung awa niya, yung kahabagan niya, at pagmamahal niya sa atin. Kaya po, kung paano tayo mahalin ng Diyos, sana ganun din yung gawin natin sa ating kapwa. So, at ang pangatlo po, magpakumbaba po tayong sumunod sa Kanya. Ang lumakad po ng may kababaang loob kasama ang ating Diyos ay isang tuloy-tuloy na paglalakbay ng may pagtitiwala at pagsunod sa Kanya. Wala po tayong kayang ipagmalaki sa Kanya kahit konti dahil Siya po yung nagbigay ng buhay at pag-asa sa ating lahat. Kaya dapat po, sana marunong po tayong maging humble at maging humble sa harapan niya. Ibaba po natin palagi yung sarili natin sa Kanya kasi Siya po yung Diyos na pinagmulan nating lahat. Wala po tayo ngayon dito kung hindi dahil sa Kanya. At kapag po natutunan nating magkaroon ng kababaang loob, for sure po, sasamahan niya tayo palagi sa journey natin dito sa lupa sa ating daigdig. Maging humble po tayo palagi at marunong po nating kilalanin yung mga bagay na ibinigay niya at ginawa niya para sa atin. Kapag ginawa po natin yan, sabi nga po sa verse, ang lahat ng nagpapakumbaba ay kanyang itinataas. At sabi po yan sa Mateo 23:12. Patuloy po nating ipagkatiwala sa Kanya yung lahat ng plano natin sa buhay. Patuloy po tayong magpasakop sa Kanyang kalooban. At kilalanin na ang lahat ng mabuting gawa o lahat ng bagay ay nagmumula sa Kanya. Pinapaalala po ng Mika Mika 6:8 na ang buhay ay kinalalagdan ng Diyos. Ang buhay na kinalulugdan ng Diyos ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa tapat na pagpili sa araw-araw. Kapag ang katarungan po, ang awa, ang pagmamahal, at kababaang loob ang humuhubog sa ating pamumuhay, ang ating buhay po ay nagiging malinaw na larawan ng pag-ibig at katapatan ng Diyos sa sanlibutan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat sa mga salita mo, sa aral mo ngayong umaga. Ubugin mo po ang aming mga puso upang mahalin ang mga bagay na mahalaga sa iyo. Turuan mo kaming mamuhay ng makatarungan, mahalin ang aming kapwa, magpakita ng awa ng bukal sa aming mga kalooban, at lumakad, Panginoon, ng may kababaang loob, kasama ka sa bawat yugto po ng aming buhay. Kilalanin ka namin, Panginoon, sa aming buhay at patuloy na sumunod sa mga nais mo. Samahan mo kami sa journey namin dito sa mundo at palagi mo kaming i-remind na gumawa po ng mabuti. Lord, sa pagpapatuloy po ng aming araw ngayong umaga, samahan mo kami at ingatan. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Good morning po. God bless.